Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, dito tayo mga boss sa palayan. At nag-spray si Bayaw ng kanyang palay. So, panoorin natin mga boss kung ano itong ginagamit niya rito na pang-spray. Yung insecticide at saka yung foliar. Ito mga boss at magtitimpla siya ng lason at saka ng foliar. So, ito mga boss at magtitimpla si Kuya ng ng lason saka ng foliar sa sprayer niya. Tingnan natin kung anong mga lason tong kanyang paghalo-haloin na naman. Yan mga boss, yung una ni Kuya tinakal, yan yung Armore fungicide. Tapos haluan niya pa yan ng insecticide. Pakiharap mo ako yan yung brand ng lason para makita ng viewers. So, yan mga boss yung yung Gold Rush insecticide. Ayan. At yung foliar. Kuya, pakiharap muna sandali yung yung brand ng foliar. Yan mga boss yung Nova 30K 0061 foliar fertilizer potas. High grade potassium mga boss yan, yung Nova 30K 0061. So yan mga boss ang in-spray ni Kuya ngayon, pinaghalo-halo niya sa tangke sprayer. Armory fungicide, Gold Rush insecticide at tinaluan niya ng Nova 30K 0061 foliar fertilizer. High grade potassium mga boss ang Nova 30K. Ito mga boss yung yung palay ni Kuya, ito pala yung RC 506. Inbreed po ito mga bossing. Ang edad itong palay niya ngayon, transplant ito ng December 23 2024. So ngayon naman February 19. So ibig sabihin na ito siya 57 days. So 57 days ito mga boss after transplanting. Pero marami ito mga boss labas halos ito siya. Halos 50% ng labas ito. Medyo maikli yata yung maturity nitong RC506. Ayan mga boss halos 50% na yung nakalabas. Dami na labas o baka mahigit pa nga kasi marami na talaga. Pero may mga part naman na hindi pa masyado marami na nakalabas. So yan, may mga marami tayong mga boss na nagtatanong dito, yung mga baguhan siguro na ngayon na nakapanood ng mga video namin nito ni Boss Mike. Kasi may mga video na kami nito mga boss na naka-upload sa akin channel. Ang kadalasan tanong na nabasa ko hindi ko lang mga boss na screenshot yung mga tanong at masyado marami. Halos pareho naman din. Ang kadalasan tanong nito doon sa mga comment sa ating video, ang sabi nila palagi sir, pwede ba haluan ng insecticide at fungicide yung Nova 30K? So kaya nga mga boss, nag-video ako ulit na actual para makita nyo, para masagot yung mga katanungan ng mga viewers natin. Opo naman sir, pwede po mga bossing. Pwede haluan ng insecticide at fungicide itong Nova 30K 0061. Siguro ang may advice ko sa mga boss natin na huwag nyo lang mga boss haluan ng copper based fungicide itong Nova 30K 0061. Huwag nyo lang po ihalo kasi hindi ko na alam kung magka-problema kasi hindi pa kami nakasubok. Kasi normal naman sa mga farmers pag nag-spray ng foliar, kadalasan may halong insecticide. Hindi naman pwedeng ihalo yung copper based fungicide sa mga insecticide. Kasi nga possible na yung dahon masunog.
So kami naman nasubukan namin ito Nova Fertic haluan ng iba't ibang brand ng insecticide at fungicide. Wag lang yung wag lang yung copper base. Pwede mga bossing, pwede. Mayroon pang mga tanong nito na marami pa rin yung tanong na yun tungkol naman sa kailan daw ito pwede siyang gamitin sa palay at ilang bis daw ba pwedeng i-spray. Sabi doon sa mga comment. Hindi ko lang mabos na screenshot yung mga comment at marami masyado. Depende mga boss sa diskarte ninyo. Kung paano siya gamitin. Kami kasi, nag-try kami nito. Nung una namin dito nagagamit ni Boss Mike, sinubukan namin ito siya sa mula paglihi ng palay hanggang sa pagbuntis hanggang sa pagyuko. So nag-try kami 3 beses na nag-spray kami. So okay naman mga boss yung yung resulta niya. Yung sa paglilihi, pagka naglilihi na spray mo siya ng Nova Fertic, ang naging resulta noon maganda yung pagbuntis niya, mataba yung katawan ng palay, yung kabuntisan niya tumataba. Tapos pag lumabas yung uhay niya, maganda yung mahaba yung uhay, maganda. Tsaka yung butil niya maganda yung butil. Siya, pagka habang siya gumugulang, yung butil niya malulusog. Mga busog yung butilan. Kaya mabigat sa timbangan. Mayroon pa kami isa itong ginawa ni Boss Mike na nag-try din kami. Nag-start kami 35 days. Nag-spray kami itong Nova Fertic Tapos nag-interval din kami ng every 14 days. So wala naman mga problema kung mag-spray kayo nito sa palay ng 30 days o 35 days. Nakadepende po sa diskarte mga boss at siyempre depende sa budget kung marami naman pambili. Pwede naman, wala naman problema. Okay naman yung resulta niya. Sinatry na namin yan Pero kung titingnan natin doon sa box nito ng Nova Fertic ang recommendation ng company during heading stage. Heading stage nakalagay doon mga boss sa box. Yun lang, nakalagay doon. Mababasa nyo naman yan pagka sakali subukan nyo. Heading stage sa recommendation. Tapos mayroon sila recommendation doon na dosage na 80 grams to 100 grams per 16 liters sa tubig. Yan yung dosage na nakalagay doon sa box nitong Nova Fertic Pero nakadepende pa rin mga boss sa diskarte nyo. Kami naman, kasi medyo magastos masyado, maaksaya naman kung 100 grams. Ang ginagawa namin dito mga boss, 40 grams lang kami. Ang timpla namin. Hindi kami nagtitimpla ng 100 grams. Kasi masyado mga boss malakas yon. Pero pwede nyo rin gawin siguro 100 grams kasi nakalagay naman sa dosage niya. Siyempre, nilagay ng company yun. Dumaan yan sa trial. Kami hindi na namin sisunod yun mula nung na-try namin minsan. Masyado malakas at saka masyado na magastos. So, ang ginagawa namin ito pag nag-spray, na lang ginagawa namin, 40 grams lang kami. So, okay naman kasi sa 40 grams, okay na resulta niya. Bakit ka pa magtimpla ng 80 grams kung pwede naman pala sa 40 grams? O di mas matipid pa na ganoon din naman resulta halos. Nasa diskarte nyo na mga boss na ngayon ang bahala kung paanong gawin yung timpla. Kasi mayroon naman talaga nakalagay dyan sa box na recommendation. Nasa inyo na pa yung sundin nyo. So kami, hanggang 40 grams lang kami, okay naman. Mabigat naman yung palay. Saka yung mga binutilan busog naman. So yun mga boss ang sagot namin sagot ko doon sa mga nagtatanong sa ating video, nagko-comment. Marami yan mga boss, comment mga viewers natin. Halos araw-araw yan may nagko-comment, nagtatanong tungkol dito sa Nova Fertic Kasi bago pa lang kasi ito, hindi pa ito siya masyado matagal So kami nga ilang taon na ba kami dito gumagamit. Parang pa lang yata kami ito gumagamit 2 years pa lang yata mahigit kami gumagamit ito Sa palay at saka sa sili. Tsaka sa ibang gulay ginagamit din namin ito ni Boss Mike. Sa sili, ito yung ginagamit namin na pulyar. So sana doon sa mga boss natin na nagtatanong, sana ay nasagot ko na yung mga tanong nyo para magka-idea kayo mga boss. Nasa inyo na boss, bahala kayo mga diskarte nyo mga boss. Pwede siya i-apply ng bata ang palay, yung wala pang bunga, pwede. Basta kung maraming pambili, wala namang problema. Kasi pataba din naman yan
Kasi kami, nasubukan namin lahat yan na mula wala pang bunga hanggang sa pagyuko. Na-try na namin yan. Okay naman ang resulta pareho. Kaso lang, medyo magastos nga. Kung tulad nung simula kami 30 days, medyo magastos naman. Kasi every 7 days, medyo magastos. Medyo mahikli ang maturity nito kasi 57 days pa lang siya. Halos, ang dami na labas. Halos kalahati na eh. Kaya, to siya, maaga ito anihin. So yan mga boss ang sagot ko do sa mga viewers natin na mga nagtatanong. Marami sila nagtatanong eh. Ang sinasabi ko dito mga boss sa video ito ay yan yung batay lamang sa actual namin na paggamit ng Nova Pertique. At yan yung mga diskarte namin ginagawa. Nagsusubo kami sa iba-ibang stage ng palay na ina-apply ng Nova Pertique. Titingnan namin kung saan siya mas maganda. So yan mga boss, hanggang dito muna tayo mga boss. Abangan nyo mga boss yung update ito kung ano yung maging resulta ng pag-spray ng Pertique at saka anong Gold Rush. Pag ano ito mga boss, pag yuko nito, bigyan ko yung update mga boss para makita nyo kung ano mag-itsura ng palay ito. Ito yung mga boss yung variety ng RC506 inbreed ito mga boss, hindi ito hybrid inbreed. So doon sa mga hindi pa nakatanim nito sa ibang lugar, so baybayin nyo lang mga boss yung update ng palay na ito at i-upload ko na yung video para makita ninyo kung ano itsura ng binhin na ito, yung variety ng RC506. So mga boss, hanggang dito muna tayo mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.